The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibigay at pagkakaloob at pagbibiyaya ng lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito, higit na nga ang buhay at kalakasan na maaaring magamit natin sa isang mabuting pagkakataon gaya nito na alamin at subaybayan ang mga banal na kalooban ng Diyos tungkol po sa atin ng mga tao na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa inyo na aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pagkakataong ito ay isang napakahalagang paksa ang atin pong pagsasalu-saluhan, sapagkat ito ay mayroong kinalaman tungkol po sa utos ng ating Panginoon Diyos. Ano nga ba ang una at pangunahing utos ng ating Panginoon na kung ito ay utos ay dapat po nating pinakikinggan at pinutupad? Mga giliw naming taga-subaybay, ang paksang aralin ay nagsasabing ang dakila at pangunang utos. Kapatid na Neraya, alinsunod sa banal na kasulatan, ano ang dakilang bagay ng kautusan na dapat ay malaman at isakatuparan ng lahat ng tao sa mundong ito? Ang sagot po ay muling mababasa natin sa Biblia, sa aklat po ng Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 hanggang 39. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At sinabi niya sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang dakilang bagay ng kautusan na dapat po ay malaman at dapat ay maisakatuparan natin batay sa talatang binasa, ayon sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay sinabi niyang iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito niya ang dakila at pangunang utos. Opo, ang dakila at pangunang utos ay may kinalaman tungkol sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At kung iibigin natin ang ating Panginoong Diyos ay marapat na buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Sa ibang salita, buong pagkatao. O kung poporsyentohan po ay 100% na pag-ibig ang kailangan nating ipadama na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At ang bagay na ito ay tinatalakay sa banal na kasulatan na kung ikaklasify ang mga kautusan, ito na ang pinakadakila at pinakapangunang utos ang tungkol sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, huwag po nating ipagkamali na ang pag-ibig sa Diyos ay sa paraang nasa panapanahong paglilingkod sa Kanya. Inaasahan ng ating Panginoon sa mga tunay na umiibig sa Kanya
ng 100% na tayo po ay maglalaan sa Kanya ng kaukulang oras at panahon upang siya ay sambahin at paglingkuran. Sapagkat hindi po lingid sa atin, o pwedeng sabihin ng tao, iniibig ko naman ng Diyos, mahal ko naman ng Diyos. Pero ano ang katunayan na tayo'y umiibig sa ating Panginoon Diyos ng 100%? At para po, sa kabatiran pa rin natin, kailan pa po ipinaalam at itinuro ang tungkol sa pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Hindi lang po ito sa panahon ng pagkakatawan tao ng Panginoon. Opo. Babalikan po natin, kapatid na Benhanan, ang makasaysayang nasulat sa banal na kasulatan, malaon ng panahon, sa panahon pa ng unang bayan ng Diyos, itinuturo na ang tungkol sa dakila at pangunang utos na ito. At ang batayan ay mababasa po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin na panahon pa ng unang bayang Israel, sa pagsasatinig, sa pagkasangkapan ng Diyos kay Moises bilang noon ay inihalal ng Panginoong pangunahing leader, ay kinasangkapan siya para ituro ang tungkol sa panguna at dakilang utos. At ayon sa salita ni Moises, bilang kasangkapan ng Diyos ay nagpahayag siya sa buong bayan ng Israel. Una, ang Panginoon natin anyang Diyos ay isang Panginoon. Wala na tayong ibang kikilalanin pang Diyos at ibang kikilalanin Panginoon, kundi siya lamang. At kalakip ng pagtuturo na may isang tunay na Diyos lamang, dapat kilalanin siya rin na isang ating Panginoon ay nararapat natin anya siyang ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. At ang utos na ito, ang salitang ito ay iniuutos sa araw na ito. Sa panahon pa ng mga magulang ay nararapat na isa puso. Pagpapatuloy nga po natin yung mga pagbasa pa sa mga kasunod talata, hindi lamang sila hanggang sa kanilang mga anak, hanggang sa next generation ng kanilang lahi, habang umiira lang lahing tao, dapat ay nalalaman at ipinagpapatuloy ang pagkaunawa at pagsasakatuparan na ang tao ay matutong umibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kaya panahon pa ng unang bayang Israel, itinuro na ito. At nung panahon na nagkatawan-taong Panginoon, inulit niya para hindi makalimutan ng mga tao sa panahong iyon ang panguna at dakilang utos ng tao'y matutong ibigin ng Diyos ng buong pagkatao. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ay may kinalaman ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, pag-iisip, lakas, at kaluluwa doon sa mga bahagi ng 10 utos na ibinigay sa bayang Israel. Opo. Sapagkat doon nakasaad, kung totoong umiibig tayo ng buo sa ating Panginoon Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas, ay hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Opo. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na inanyuan upang ito ay paglingkuran at luhuran at sambahin. Doon po'y nakapaloob malinaw na malinaw kung bakit at ano ang kahayagan ng pag-ibig natin sa Diyos. Inaakay tayo ng Diyos sa tamang pamamaraan ng pag-ibig natin sa Kanya. Kaya magiging mali po at hindi makatwiran sa harap ng Diyos na sasabihin nating iniibig kita, Panginoon Diyos, samantalang tayo ay mayroong sinasamba, samantalang tayo ay mayroong larawang inanyuan na niluluhuran at pinaglilingkuran. Dahil dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ano ang makatwirang dahilan? Bakit iniuutos ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso,
kaluluwa, isip, at lakas. May makatwiran bang dahilan kung bakit dapat natin siyang ibigin ng buo alinsunod sa banal na kasulatan? Mayroon po, at yan ay itinuro ng mga apostol sa mga unang mananampalataya kung bakit nararapat at makatarungan lamang na ang ating Diyos ay dapat nating ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Mababasa po natin ito sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 19. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Tayo'y umiibig. Tayo'y umiibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nang ituro po sa mga unang mananampalataya sa panahon ng mga apostol ang tungkol sa panguna at dakilang utos na ito na ang Diyos ay marapat ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, sinikap po ng mga unang mananampalataya na ito'y kanilang magawa na maipadama sa Diyos na ibigin ang Panginoon. Subalit, kasama nung pagpapaliwanag kung bakit ang Diyos ay dapat ibigin ng gayon, ipinaalala po ni Apostol Juan ang dahilan. Ang sabi niya, tayo ngayon ay umiibig sa Diyos, ang dahilan, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Opo, ang ibig sabihin po nun, hindi tayo matututong magmahal o umibig sa Diyos kung hindi muna tayo nakaranas na tayo mahalin at ibigin ng Panginoon. At kung uuriin natin kung anong klase ba o uring pag-ibig ang pinadama ng Diyos, masasabi din po natin na hindi half-hearted na tayo minahal ng Panginoon. Tayo bilang mga tao ay inibig din ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At kung babalikan natin yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, ma-appreciate natin ang kadakilaan, ang kalakhan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung ang Diyos, ang nararapat na pag-ibig sa Kanya ay dakila, ang nararapat na pag-ibig sa Kanya ay panguna, ganun din ang ginawang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dakilang pagmamahal ang inyukol niya sa atin at sa lahat ng kanyang nilikha o nilalang, sa langit man o sa lupa, tayo ang unang pinakamamahal ng Diyos bilang mga tao. Tayong mga human being. Masasabi nating higit tayong mahal ng Diyos kaysa sa mga anghel. Higit tayong mas mahal ng Diyos kaysa mga bagay na nilikha sa dagat, sa lupa, sa gubat, at sa iba't ibang mga panig ng mundong ito. Sapagkat yun nga ang Panginoong nagmahal sa atin. Kaya makatarungan lang na yung Diyos na umibig sa atin ay ibigin din natin siya kung paano niya tayo inibig. Para madali po nating maintindihan, kumbaga sa pagmamahal ng isang mapagmahal na magulang sa anak at ng mapagmahal ding anak sa magulang. Nung tayo ay mga bata pa, hindi natin masyado pang naiintindihan ang kadakilaan ng pagmamahal ng ating mga magulang sa atin dahil hindi pa nga tayo mature. Pero nung tayo lumaki na at nagkaroon ng sapat na isipan at pagkaunawa, binulay-bulay natin mula nung tayo bata hanggang sa ating pagtanda at kung ano man ang kalagayan natin sa buhay ngayon. Yan una-una'y gawa ng Diyos, pero may malaking kanalaman kaya natin naabot yung kalagayan natin sa buhay sapagkat meron tayong ama at ina na nagmahal sa atin. Kaya sa kanilang pagtanda, hindi man iutos, nararapat lang o makatarungan lang na yung magulang na nagmahal sa atin, masasabi nating sacrificial love, yun ang uri ng pagmamahal nila. Masaya silang nagtiis, masaya nilang tinahak ang paghihirap sa panahon ng kanilang pagtatrabaho para suportahan tayo sa ating mga pangailangan. Kaya naabot natin ang ating kalagayan ngayon. Kaya hindi man iutos sa atin, inuulit ko po, makatarungan lang na yung mga magulang na nagmahal sa atin kung paano nila tayo inibig, ganon din natin sila ibigin. So gayon din po ang Diyos. Hindi niya iuutos na ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip kung hindi niya muna tayo inibig ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas.
Hindi na nga dapat iutos eh. Dapat nga bilang tao, pag in-appreciate mo yung mga gawa ng pagmamahal ng Diyos, sapat na yon para maudyukan tayo na kusa nating mahalin o ibigin ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, posible, maisip natin. Sasabihin at tatanungin natin ang Panginoon Diyos, Panginoon, talaga bang iniibig mo ako? Kung iniibig mo talaga ako, bakit pinagdaraanan ko ang ganitong klase ng pamumuhay sa mundong ito? Bakit madalas ay nasasaktan ako? Madalas ay nagigipit? Madalas ay mayroong sinusuong na mga problema at suliranin sa buhay na ito? Yun ba ang Diyos na umiibig sa akin? Alam nyo, tanong natin yan nung tayo po ay maliliit pa. Hindi ba't sa panahon ng pagpapalaki ng ating mga magulang sa atin ay nakakaranas tayo ng pagdidisiplina ng ating mga magulang? Posibleng noon ay napapalo tayo, nasasabihan tayo, may mga bagay na ipinatutupad ang ating mga magulang bilang bahagi ng kanilang pagdidisiplina sa atin na para sa atin dahil tayo po ay nasa kabataan pa, ay gaya ng nagtatanong tayo sa ating sarili, mahal ba ako ng nanay ko, ng tatay ko? Kung mahal niya ako, bakit niya ako ginaganito? Bakit niya ako sinasaktan? Bakit niya ako napapalo? Di po ba? So, ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon ay mayroon tayong pinagdaraan ng kakaiba sa pinagdaraanan ng ibang tao, huwag mong isiping hindi ka mahal ng Diyos. Posibleng yan po ay paraan ng Diyos para po maalala mo ang Diyos na nagmamahal sa atin. Yan po ay bahagi ng pagsaway at pagdidisiplina ng ating Panginoon Diyos sa atin na kanyang mga nilikha. Sapagkat kung hindi niya tayo didisiplinahin, kung hindi niya tayo ipahihintulot na maranasan ang mga bagay na sukat ikalungkot natin, ay hindi po natin maaalala na mayroong Diyos na umiibig sa atin. Ang kailangan lang, bigyan natin ng panahon at pagkakataon na suklian din natin ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ba't ngayon ay nagpapasalamat tayo sa ating mga magulang na, Pa, salamat sa iyo sapagkat kung hindi mo ako dinisiplina, hindi ako magiging mabuting tao sa paningin ng iba. Gayon din ang Panginoon Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ipinahihintulot niya ang gayong bagay hindi para lalo tayong magrebelde laban sa ating Panginoon Diyos, kundi ang mabuting intensyon ng Diyos ay upang iparanas na tayo po ay kanyang pinakaiibig at dahil doon ayaw niyang mapariwara ang ating mga kaluluwa. Isa pang bagay, kapatid na Neraya, yung binanggit niyo tungkol sa pagkalikha sa atin. Kakaiba at espesyal ang pagkakalikha sa tao. Kung paanong ang ibang mga bagay sa mundong ito at sa sangkalangitan ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang pagkakalikha sa tao ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Bakit? Sapagkat bahagi ng sangkap ng ating pagkatao ay ang hininga ng buhay na mula sa Diyos. At yun po hindi tinanggap ng anumang mga bagay na inilikha niya sa lupang ito. Tanging iniukol niya yon sa ating mga tao. Hindi ba't pag-ibig ng Diyos yan? At dumating din sa isang pagkakataon, kapatid na Neraya, para patunayan ang pag-ibig ng Diyos, ay nagkatawang tao ang Diyos. At dahil sa kanyang pagkakatawang tao, isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang tubusin ang lahat ng tao sa pagkakasala. Hindi ba't gawa ng pag-ibig yan? Mag-aalinlangan ka pa ba ngayon, mga giliw naming taga-subaybay? Wala nang hihigit pa sa pinagdaanan ng ating Panginoon Diyos na ibinigay ang kanyang sariling buhay at hinayaan niyang dumanas siya ng mga hirap at sakit para lamang sa ating kapakanan. Pag-ibig ng Diyos sa atin yan na mga tao. Huwag kang mag-alinlangan. Sa halip, magbulay-bulay tayo. Bakit ba dinaranas mo ang sitwasyon mo ngayon? Baka naman kasi mayroon tayong mali na nagagawa sa ating buhay.
Baka po hindi na ayon sa kalooban ng Diyos ang atin pong itinataguyod na paraan ng ating pamumuhay. Kung tayo po ay dumaranas ng pagdidisiplina ng Diyos, yan po'y kahayagan pa rin ng kanyang pag-ibig, sapagkat gaya ng sabi na ng una, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak, kundi ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay mga kaalam ng katotohanan at mga ligtas. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po mapagbulayan natin ang mga pagtuturong ito. At sana lumikha ito sa ating puso na magbalik loob tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya naman sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga tao na kanyang pinakaiibig, papaano naman natin susuklian at matutupad na magawa ang dakila at pangunang utos na ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, kapatid na Neraya. Ang sagot po na mula sa Biblia, mababasa po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi, matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan ay maunawa natin ang 4 na mahalagang bagay na kailangan nating pagsikapan para mapatunayan natin na ang Diyos na nagmahal sa atin ay mapagpadamahan din natin ng pagmamahal. Sa gayong paraan, matupad natin ang dakila at pangunang utos na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip. At ang 4 na bagay na ito, una, matuto tayong matakot sa ating Panginoong Diyos. Yun ang una. Ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos ay katulad ng anak na natatakot sa kanyang magulang. Yung tinatawag na reverential fear o merong pagkatakot na may lakip na paggalang. Opo. Ang isang nagmamahal ay iginagalang niya ang kanyang minamahal. Yun po ang unang gawa na kailangan nating ipadama sa ating Panginoon. Pangalawa, lumakad tayo sa lahat ng kanyang mga daan. Sa Biblia po, pag sinabing lumakad, ito po yung paraan ng pamumuhay. Mamuhay tayo ayon sa gusto ng Panginoon, sa daang matwid. Pamumuhay na kasang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Kung talagang mahal natin ang Diyos, susundin natin yung sinasabi niya sa atin na alam naman nating yun din po ay sa kabubuti natin. Di po ba? Pag mahal mo, susundin mo. So, mahal natin ang Diyos, matuto tayong sumunod. At ang ikatlo, inibig tayo ng Diyos, dapat din talaga matuto tayong ibigin siya. At ang ika-4 na mahalagang gawa ng pag-ibig sa Panginoon ay hindi lang ito sa pamamagitan ng salita. Laki pa natin ang gawa. Anong gawa? Sabi sa ika-4, paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Katulad ng isang anak na nagmamahal sa kanyang magulang. Bata siya, pinagdilingkuran siya ng kanyang magulang. Pinapakain siya, pinapaliguan siya, binibihisan siya, ginagastusan siya, pag may sakit, inaalagaan. Pinagsisilbihan tayo ng ating mamagulang para ibigay yung ating pangailangan. Pagka ang ating magulang ay tumanda na at tayo na may matured na, yung magulang na nagmahal sa atin ay dapat dating mahalin. At ang magawa ng pagmamahal, matuto rin tayong magsilbi o maglingkod. Kung matanda ng magulang mo, wala nang kakayanan para kumain. Kung bata ka, di ka pa sanay kumain, sinusubuan ka. Subuan mo. Kung matanda na ang ating mga magulang, wala nang kakayanan para kumita ng salapi, ikaw naman ay may kakayanan, suportahan mo sila sa kanilang pangailangan. Kung nagkasakit ka, inalagaan ka, magulang mo ay may sakit, maglaan ka rin ng panahon para alagaan ang magulang mo. So pag nagawa po natin itong mga gawa ng paglilingkod, ito ay paraan para maramdaman ng Diyos na talagang siya ating minamahal. At kung gagawin natin paglilingkod, dapat buong puso, sa ibang salita, may lakip na pagmamahal. Para na sa gayon ay
maging kalugod-lugod, acceptable, katanggap-tanggap sa Panginoon yung lahat ng ating ginagawa. Kaya hindi maaaring ang pag-ibig sa Diyos ay hanggang salita lamang. Kailangan po laki pa natin ang gawa. At ang isang mahalagang gawa na dapat ginagawa natin sa pag-ibig, ihanda natin ang ating sarili na maglaan tayo ng oras at ng panahon para paglingkuran ang Diyos. Magsilbi tayo sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Katulad ng isang paraan ng pagsiserve sa Panginoon, matuto tayo ng worship service, matuto tayong sumamba, matuto tayong mag-alay ng mga pagpupuri sa ating Panginoon. At kung magawa natin yan, tunay po na mapapatunayan at mapapadama natin sa Diyos na siya tunay nating iniibig. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, paano nga ba natin masusukat ang katapatan ng ating pagdilingkod? Paano natin susukatin na tayo po ay nagdilingkod at umiibig sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip? Sa panahon na lalong mapatutunayan natin ito kapag ka po tayo ay nasa gipit na sitwasyon. Meron kasi, total na pag-uusapan na kapatid na Neraya. Opo. Pag tumanda na ang ating mga magulang, dapat po paglingkuran natin ang ating mga magulang. Pero kung ang paglilingkod ng isang anak sa kanyang magulang ay nakasalig sa kanyang mamanahin, medyo hindi ko nilalahat, kapatid na Neraya. Pero posibleng kaya lang na nagdilingkod si anak sa kanyang magulang ay sapagkat mayroong hinihintay na pakinabang. Pero masusukat natin ang katapatan ng paglilingkod, bunga ng pag-ibig ng anak sa kanyang magulang, kung sa kabila ng kahirapan at pagiging pobre ng kanyang magulang ay pinaglilingkuran niya pa rin ito. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi tayo magdilingkod sa Panginoon sa pag-iisip na hihingi ako sa Diyos. Kailangan paglingkuran ko siya at kailangan ibigay niya kung ano ang gusto ko. Yun po ay isang maliing pag-iisip. Kung tayo'y magdilingkod ng may buong pagtatapat, ng buong kaluluwa, ng buong puso at pag-iisip, sana po kahit anong sitwasyon ng buhay natin, ilaan natin ang tamang panahon ng pagdilingkod sa Kanya. Ngayon po naman nagdilingkod ako, sabi ng marami. Actually, nagsisimba nga ako . At ngayon, pumupunta ako sa mga bahay-sambahan namin. Ang tanong, sino ba ang pagdilingkuran natin? Ang pagdilingkuran natin ay ang ating Amang Diyos. Naitanong na ba natin, Panginoon namin Diyos, saan ka namin marapat paglingkuran? Tungkol sa bagay na yan, kapatid na Neraya, meron bang nasusulat sa Biblia sa dako na dapat ay sambahin natin paglingkuran, doon natin iibigin ng buong puso, kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip ang ating Amang Diyos? Mayroon po at 2 talata na po ang ating babasahin magkasunod para ipaliwanag ang bagay na ito. Una po ay nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 6 at ang unang Timoteo 3:15. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Doon ninyo siya sasambahin at doon ihahain ang inyong mga handog. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Napakaliwanag po ang mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhana, na nagpapatunay na kung tayo maglilingkod ay hindi tayo po ang masusunod. Payagan natin ang Panginoong Diyos ang masunod. Maging doon sa dako na doon tayo pupunta para paglingkuran at sambahin ng Panginoon. Hindi rin tayo ang mamimili. Gaya ng ating nabasa, sa dakong pipiliin ng ating Panginoong Diyos na doon ay inilagay niya ang kanyang pangalan. Sa makatidbagayaan niya, yung kanyang tahanan o kanyang bahay. Ang kailangan lang, hanapin niyo ito. At pag nasumpungan, doon kayo pumaroon. Doon niyo siya sambahin, doon niyo sa paglingkuran, doon niyo ihain
ang mga handog at gawang paglilingkod. At nang liwanagin ni Apostol Pablo kung alin yung bahay ng Diyos, sa 1 Timoteo 3:15, maliwanag na nabasa ang bahay ng Diyos ay siyang iglesia ng Diyos na buhay na kung saan ay tinuturong ito ang haligi at suhay ng katotohanan. So dito po ipinapaunawa, ito ang mga batayang talata kung bakit hinihikayat namin kayo na makasama sa iglesia ng Diyos o sa iglesyang pag-aari ng Diyos. At ang tatak ng pagiging sa Diyos ay kabanal-banalan. Kaya ipinapakilala namin kabanal-banalang iglesia ng Diyos. At binanggit kung ano yung pangalang inilagay ng Diyos sa kanyang bahay, yung pangalang ginamit niya nung siya magkatawang tao, pangalang Kristo Jesus. Kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang spiritual na dako na hindi ako, hindi kayo, kundi ang Diyos ang namili para dito natin isagawa ang mga gawa ng pagsamba, paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon. Para yung ginagawa natin paglilingkod, matiyak na hindi tayo ang nasusunod, kundi ang ating Panginoong Diyos. At sa gayong paraan, dahil yung mga utos, ang Diyos ang nasunod, at yung lugar na doon dapat gawin, ang Diyos ang nasunod, tayo po ay ariing karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa Panginoon, yung gagawin nating paglilingkod na tanda ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay. Tayo po ay hinihikayat ng pagtuturong ito, baka po mayroon tayong katwirang pangsarili na hindi, kahit saan pwede mong paglingkuran ang Diyos. Maliwanag po, kung ibig natin paglingkuran ang ating Panginoon Diyos, pumunta tayo sa kanyang bahay. Baka po kasi nasa ibang bahay tayo at doon tayo naglilingkod na kung saan wala naman doon ang ating Panginoon Diyos. Bahagi ng ating pag-ibig sa Kanya ay ang lubos na pagsunod sa kung ano ang banal na katakdaan at kalooban ng Diyos. At bahagi ng Kanyang banal na kalooban ay ang dako na Kanyang pinili na doon din natin dapat piliing maglingkod sa makatwid bagay sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito namin kayo hinihikayat na magsama-sama tayo sa isang punong-puno at sumasaganang pag-ibig sa Diyos. At nawa, mga giliw naming taga-subaybay, magsilbi itong paalaala sa ating lahat na mayroong dakong pinili ang Diyos para doon natin patunayan ang pag-ibig natin sa Kanya ng buong isip, kaluluwa, puso at lakas, na sana ay pagpalain ng Diyos sa ating puso ang paksang araling ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.